Hello Collective, let me tap into your energy para malaman natin if yung reading ay para sa'yo. Please give me 3 cards for my Collective Tarot Angels. Last 2 cards, please. And 1 last card. So, kung dito yung sitwasyon mo ngayon, gora ka na, okay? So, yeah. Overall energy is mga nakaraang araw, lahat naman tayo siguro pinipilit natin. Tingin ko pinipilit mong sabihin sa sarili mo na natutunan mo na yung lahat. So, gusto mo nang gawin yung desire mo. Kasi you're focused na sa future. At alam mo, ito yung dapat na tahakin mo. Kasi tingin mo, ito yung spiritual path mo, okay? So, tingnan natin, ano nga ba ang spiritual path ng aking collective? Please give me 3 cards. Thank you so much. And last 2 cards. Ano nga ba ang spiritual path ng aking collective? Collective, ang tingin mo, spiritual path mo is yung pakikipag-collaboration with others, no? Or makita pa yung iba pang mga taong soul tribe mo, yung makakatulong ng, I'm not saying na pag-angat mo, pero yung magiging better sa pagkatao mo. Kasi I don't think na habol mo is all about money or stability na makilala ka. Yung parang sumikat. Hindi yun yung habol mo. You want to try at tingin mo hindi yun yung about sa money. I think about sa calling ng soul mo. Yung spiritual path mo is matagal mo nang napapanaginipan, nai-imagine, yung tingin mo na dati is illusion for you. Parang, bakit ganito? Yung panaginip ko totoong-totoo. Bakit inihila ako papunta dito? Bakit sinasabi to? Ba't ganito, yung mga ganyan? So, yan, nakikita mo na yung parang, it's easy na makuha to, no? Sa paningin sa mata, it doesn't look like it, but the feeling na napakadali lang nito kunin. Okay? Number 9 or 18 might resonate. Ito yung intuition mo. Paulit-ulit na sinasabi na nakikita mo na to sa panaginip mo. Ito yung intuition mo, pero kinakatakutan mo before na gawin. Kasi there's a lot of uncertainty. Yup, the feeling is easy, pero yung nakikita ng mata ko dito sa 3D, it's hard na makuha. Okay? Yun yung feeling mo. Number 20 or 2 might be resonate. Ito rin yung tingin mo na binibigyan ka ng guides mo ng right judgment kung ano dapat talaga tahakin mo. And suddenly, kahit pa noon na you ignore this one, hindi mo maisip kahit anong try mo. Siguro madami kang ginawang karmic na mga bagay-bagay para lang hindi to tahakin. Or siguro you're not aware of that, pero mabigat na mabigat sa pakiramdam mo na somewhat you're not belong in a certain place or in a certain people. So parang ito yung bagay na bago mo pagdesisyonan, kailangan magkaroon ka ng right judgment at awakening sa pagkatao mo. Which, yes, nangyayari na sa'yo. At kailangan mo patawarin ang sarili mo sa lahat ng bagay ng desisyon na nangyayari sa buhay mo.
o yung mga nagawa mo rin sa ibang tao. I'm not sure kung ito yung gagawin mo para patawarin ng sarili mo o patawarin ng iba. Pero gusto mong tahakin to, para sa sense of belonging din. Kasi nga, parang hindi na okay kung nasan ka. So, tingnan naman natin ang payo ng mga guides mo sa'yo, aking collective. Tarot Angels, anong payo po ng guides ng aking collective sa kanya? Please give me 3 cards. Please give me 3 cards. Yeah. Collective, tama ka sa daan na tinatahak mo. Ito yung regalo ng guides mo sa'yo. Okay? Patungo sa pagbabago. Kung about to sa family or sense of belonging na parang kahit hindi mo blood related, makaramdam ka ng parang pamilya, mararamdaman mo yun. Maaring makabuo ka ng pamilya, okay? Nakasama yung taong partner mo, something like that. Or this will be your rebirth talaga. Parang hindi mo na din makikilala ang sarili mo sa mga susunod na araw. Once na tinahak mo yung napakasimpleng steps lang naman ay yung decision sa buhay, no? Sa dami ng bagay na natutunan mo sa buhay mo, hinihiling din ng mga guides mo na huwag mo i-keep yung damdamin na nasa loob mo. I-share mo din to sa iba para may matutunan din sila. Ay yung mga bagay na lihim sa paligid nila na hindi rin nila maintindihan kasi hindi nga to nakikita ng mata, kundi nararamdaman to ng pagkatao mo. Para magkaroon din sila ng guide sa buhay nila, no? Hindi naman mahalaga kung hindi ka spokesperson. Hindi naman mahalaga kung hindi ka sikat. Hindi ka naman din mahalaga. Hindi rin naman mahalaga kung hindi ka man tarot reader. I-share mo lang kahit sa ibang, sa post or something like that, para matutunan din nila gumawa ng sarili nilang recipe paano mahalin ang sarili nila, no? Dahil tingin ko, ikaw, nagsisimula ka ng malaman to. So, ibig sabihin ng guides mo, yung gift na bibigay nila sa'yo, pwede mo din i-share sa iba dahil doon sa mga natutunan mo, no? Stay grounded. Damhin mo ang nararamdaman mo, huwag ang nararamdaman ng iba. Pagdesisyonan mo ang sarili mo. At narinig ko sinasabi din ng guides mo na ingatan mo ang sarili mo sa mga tao na pwedeng gamitin lang ang karisma mo para sa sarili nilang kapakanan. Okay? So, para sa akin, collective. Kung hinihiling mo din yung union, ibibigay ito sa'yo ng guides mo. Lahat tayo nagsisimula sa maliliit na bagay na desisyon. Mahirap man to o hindi. Madali man para sa iba. Pero yung pagbabago kasi, hindi naman mapupunta o magsisimula sa ibang tao kundi sa'yo. Kaya, lagi mong tatandaan na ang gagawin mo ay para sa'yo at sa mga susunod pa na tao na hindi din alam kung saan sila pupunta. Dahil maaring kahit nasabihin mo na simpleng tao ka lang, yung mga salita at mga nangyayari sa'yo, maaring makatulong sa iba. Okay, so collective, make a better choice and bye!